Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi, kaagapay! Ikaw ay nakatutok na sa Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Welcome po sa Heartline na kung saan pinakikinggan ang iyong nararamdaman. Ako po si Arwel Mendoza, ang muli niyo pong mapapakinggan ngayong gabi. At katuwang po natin ang ating legal counsel na mamaya po ay tutulungan tayong sagutin ang inyong mga ipinadalang katanungan. Kaya samahan mo kami ha mga kaagapay hanggang alas 11 ng gabi. At sabayan din po tayong napapakinggan via online sa pamamagitan niya ng ating FEBC PH Stream app. Libreng-libre mo madadownload ang ating app sa ating Google Play Store at sa Apple App Store. Binabati rin po natin ng magandang gabi ang ating mga taga-subaybay sa pamamagitan ng ating ongoing Facebook at YouTube live stream. Magpadala lamang po kayo ng inyong mga komento at mensahe, and also do not forget to share the link of this video sa inyong social media accounts at group chat para marami rin po ang makapanood at makapakinig ng ating palatuntunan. At syempre, bumabati na rin po ako ng magandang gabi sa ating mga masugid na tagapakinig. Gamit-gamit naman ang kanilang portable missionary radio at transistor radio. Hello po sa inyong lahat, maging ang ating mga kababayan na overseas Filipino worker. Nasaang dako ka man ngayon ng mundo, magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi sa iyo. Patuloy po kayong mag-iingat nasaang bansa ka man ngayon. At kamusta ka, kaagapay? Ngayon po ay September 17 na ba? Napakabilis naman ng ating araw at nangangalahati na po tayo sa buwan ng Setyembre. And kamusta po ang naging araw nyo, mga kaibigan? Sana po ay naging maayos, naging maganda, at sana ay naging produktibo pa rin tayo, lalo na sa ating mga kaagapay na empleyado. Ano po ba ang pinagkakaabalahan nyo sa mga oras na ito? Ikaw ba ngayon ay nasa inyong tahanan at kasalukuyang nagre-relax na lang dahil tapos ng maghapunan? O di naman kaya ay pauwi ka na sa inyong tahanan galing po sa inyong trabaho or sa inyong pinuntahan? Ingat-ingat po lamang, lalo na kung kayo po ay nagmamaneho. At kung ikaw naman ipit ngayon sa traffic, ganun talaga, lalo po dito sa Kamaynilaan, part na po yan ng ating pang-araw-araw na buhay. Kaya huminga na lang ng malalim at samahan niyo po kami ngayong gabi dito po sa Heartline. And also, do not forget to follow ang aming mga social media accounts. So, hindi lang po kami matatagpuan sa Facebook at sa YouTube. Maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming Instagram at TikTok para po sa mga makabuluhang mga contents at syempre para updated ka rin sa mga happenings dito po sa ating himpilan. And also, bumabati rin po ako ng magandang gabi
or happy birthday. Ayan. O for sure, maganda rin ang naging gabi ng ating mga birthday celebrants at ang mga nagdiwang po ng kanilang anibersaryo. Happy birthday and happy anniversary po sa inyo at patuloy po naming dalangin na pagpalain po kayo ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Sana po ay na-enjoy po ninyo ang inyong kaarawan at ang inyong anibersaryo kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. At ngayong gabi dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition ay muli na naman po tayong sasagot sa mga katanungang inyong ipinadala at salamat po sa mga questions na inyo pong sinend sa amin at ngayong gabi ay lahat po ito ay sasagutin natin sa tulong ng ating suking-suki na legal counsel. Kaya naman wag na po nating patagalin pa, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating ever supportive na kaagapay at lagi po nating nakakasama dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Walang iba kundi si Attorney Jojo Lacanilao. Attorney Jojo, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Aru, at magandang gabi po sa lahat ng sumusubaybay sa atin sa panahon na ito. Yes. Magandang gabi rin po sa inyo, Attorney. At kamusta naman po ang buhay natin dyan sa Ibayo, Attorney? Masarap naman, simple lang at hindi masyadong busy, pasyal-pasyal. Medyo okay naman, medyo masaya naman yung mga nangyayari dito. At ngayon nga may apostolic ministry po kayo dahil nandyan po ngayon si Attorney Jojo sa ibang bansa upang makasama naman at makabonding ang kanyang cute na apo. And bago po natin simulan itong ating makabuluhang talakayan ngayong gabi, Attorney, baka meron po kayong mga nais batiin or i-greet? Wala naman special except yung isa kong kaibigan, si Pastor Willie Basilio. Opo. Ako nakabalik na sa yes, opo. Siya at nag-resume ulit yung kanyang ministry after some challenges health-wise. So, binabati kita, paring Willie, tsaka maring Edna. Yes. Tuloy-tuloy lang ang paggaling natin at paglakas natin habang tayo tumatanda at nagiging mas senior pa. Pero sa experience, mas marami na tayo. Kaya health, let's watch out for health. Yes, praise God. At marami po ang nakamiss sa ating Pastor Willie Basilio, lalo na sa programang Family Matters. At tunay nga po na ang Diyos talaga ay nagpapagaling. Indeed, He is our Jehovah Rapha, God who heals. And praise God din po sa buhay nila Pastor Willie and Ate Edna Basilio. So, eto na. As always, Attorney Jojo, ay marami-rami na naman po ang mga katanungan na ating sasagutin. And mula po sa mga ibabahagi sa atin ni Attorney Jojo, tiyak marami na naman po tayong matututunan patungkol sa batas. Mainam po at napakahalaga na bilang isang mamamayang Pilipino ay alam po natin ang batas at alam po natin ang mga karapatan natin. Okay, so to start with our first question, sabi po dito, magandang gabi po, Attorney Jojo and Kuya Arwel. Nagamit po ng collection ang brother ko kasi, nakagamit po ng collection ng brother ko kasi siya po ay isang medrep. Siya po ang nagdi-deliver ng mga gamot at naniningil din po ng mga bayad. Nagamit po niya ito dahil hindi po nagpapasahod ng tama ang kanyang kumpanya. At yung mga incentive po ay hindi na ibibigay. Wala din po siyang service vehicle at nagko-commute lang siya tuwing nag-e-area. Willing naman po siyang ibalik yung mga nagamit niya pero gusto po daw siyang ipakulong ng kumpanya. At ayaw na pong makipag-settle kahit po nakikiusap kami. Attorney, pwede po ba siyang makulong at pwede din po ba siyang magreklamo sa DOLE o hintayin na lang yung subpoena? Ano po kaya ang magandang gawin? Medyo mabigat yun, Aru, na yung collection na hindi sa'yo, Kasi binigay sa'yo para bayaran nung bumili yung produkto. Kasi talaga yun, sa kabilang panig yung nagbigay sa'yo, may pagka-staffa ng konti yon. Actually, staffa yon. At doon naman sa sa kumpanya mo, maaaring sabihin nilang pwede ka nilang pagbintangan ng qualified theft, Kasi pera nila yun. And they entrusted you with the collection, tapos
ginamit mo sa iba, no? Kaya medyo ano yun, medyo talagang may peligro, sabihin na natin, ano Mhm. ha? Ngayon, yung sasabihin niya hindi siya binayaran, mahirap na defense yun sa ganong klaseng ah, ah, accusations, no? Pero of course, pwede mo sabihin na kaya mo na gastos kasi hindi ka binabayaran. Pero hindi natin alam yung contract, no, Mhm. Aro? Mhm. Kung kailan, gaano kadalas dapat siyang bayaran. Ang talagang dapat naging solusyon doon, nagreklamo siya sa labor. Hmm. Instead na ginamit niya yung collection. Kasi pag ginamit mo talaga yung pera na hindi sa'yo, kahit na anong explanation, malamang-lamang, papataka sa isang batas na ginawa mo na hindi dapat ginawa. So, kausapin na lang po ninyo kung kaya pa, mukhang hindi na, harapin nyo na lang. The same time, kung may reklamo ka sa labor, hindi ka binabayaran, of course, pwede naman parallel yun no? Mhm. Hindi ko lang alam kung tatanggapin ng korte, malamang hindi, na yun ang defense mo. Mhm. Nasasabihin mo na hindi ako binayaran po, kaya ginamit ko yung pera niya. Hindi Mhm. po kasi ganun ang ano nun, no? Hindi mo pwedeng gawin yun. So, Yes. yun, Aro, yung ating masasabi doon, medyo may peligro. May Mhm. peligro talaga yun kasi ginamit mo. Hindi pa nga natin alam kung magkano Mhm. yung ginamit niyang pera. No? Pero aminado naman siya. Ibalik na lang niya. Mhm. Kung kaya niyang ibalik, bayaran niya yung pera. Baka magkaroon pa ng konting konsiderasyon na i-drop na lang yung case kasi binalik mo naman yung pera. Mhm. So, ganun ang So, mga opo. posibleng gawin. So attorney ha, hindi pa pwede pong gamitin nitong ating question sender na dahilan yung ito, yung mga na-mention niya like yung hindi naman po siya binibigyan ng incentive, hindi pa maayos yung pagpapasahod. So hindi niya po pwedeng palang gamitin yun just in case na reason. Hindi kasi hindi magkaiba Mhm. yung responsibility na bayaran siya. Ang pwedeng possibility, alam mo, nakita ko sa isang kaso, Mhm. kung sakaling partner siya, no? Partner siya dun sa company. Tapos hindi siya, yung tapang parang hinahawakan lang niya yung pera dahil yun yung share niya sa partnership. Mhm. Pero mukhang hindi naman ganun yung sitwasyon. So, dahil hinawakan niya yung pera, hindi naman siya partner. So, wala rin siyang claim dun talaga sa pera as owner. Kasi kung partner ka, more or less may claim ka dun sa pera ng kumpanya kasi Mhm. meron kang share. Mhm. Pero ito hindi So, medyo mahirap at may peligro talaga. Ang magandang gawin, balik mo yung pera. Hopefully, ayusin na lang ng kumpanya, Aha. maintindihan nila. Atras nila yung reklamo nila. Otherwise, meron ng problema kahit na ibalik mo yung pera, no? Hindi na masyadong hindi na yun hindi na niya buburahin yun yung ginawa mong krimen, no? Mhm. Except siyempre kung ayaw na nung complainant na mag-complain, more or less masosolve yung problema niya. Okay, so yun yung palagay ko, the only things left for him, no? Hindi natin alam magkano, yung Yes, hindi na saldo, na-mention eh. yung Opo. tawag doon. Pilitin niyang mag-fund, nag-raise ng funds para ibalik na lang at isole Mhm. at sakaling mapagbigyan pa siya. Yes, kasi ayaw na nga pong makipag-settle nung company eh. Ang gusto na lang talagang mangyari is to return ano man yung anong magkano yung amount nung nagamit nung kanyang brother. So, Pwede naman sa anong gawin yun sa fiscal pag nagharap oh, sila. uh-huh, Kasi mhm, ang staff na isang klaseng staff yung ganyan, yung kinuha mo yung pera. Ano yun na-negotiate naman yun mhm, Napi-plea bargain yun lalo na kung binalik mo yung pera. So one of the things na pwedeng gawin, ibalik yung pera para mawala ng magkaroon ng konting lunas yung at least yung nanakawan, mhm. wala ng pera kasi yan ang pinaka-damage na nangyari doon. Yes. Mhm. At kung hindi magawang maibalik yung nakuhang pera, so maaari niyang kaharapin yung kasong estafa, attorney. Oo, with the facts that we heard, Mhm. parang mahirap. Madaling i-prove na Aha. hindi niya binigay yung pera na nakasingil siya, hindi niya binigay, no? In turnover niya sa kumpanya. Napakadaling i-prove noon, no? Kasi papakita mo lang, nagbayad yung may resibo yun Mhm. Baka sinabmit pa niya sa kumpanya yung resibo, tapos hindi natanggap nung kumpanya na i-turn over sa kanila yung pera. So, madali lang i-prove yun.
kahit nga ibalik mo yung pera, siyempre, hindi basta-basta naman i-dismiss yung case eh. Yung kumpanya pa rin, yung complainant, ang sigurong magdi-dismiss kung sakali kasi mag-atras na sila, parang sige, okay na, nabayaran na kami. Pero kung hindi man, kung hindi i-atras yun, tuloy-tuloy pa rin yun eh. Mhm. Meron pa Tama. rin possible liability, no? Kasi Mhm. nga, commit a crime, bihira yung para may forgiveness. Mhm. Meron mga forgiveness sa ibang klaseng crimes, no? Rape, nagpakasal, parang finorgive mo na yung yung crime. Pero ito ay iba to eh, no? Crime against property, no? Nakaw mo yung pera. Mhm. So you can assuage the complainant, pero kung tinuloy nila, kasi pag tinuloy ng fiscal na yun eh. Mhm. Yung complainant magiging witness na lang. Mhm. Ngayon, kung hindi na siya magwi-witness, siyempre wala rin kaso, di ba? Yes. Mhm. Kaya maaari, hopefully, na mapakiusapan sila. Pero siyempre, kung ikaw yung kumpanya, ang una mong hihingin, siyempre, balik mo yung pera. Balik. Oo. Mhm. Kasi damage ng company yun eh, di ba? Mhm. Kung talaga serious ka, na nagsisisi ka, balik mo yung pera. Mhm. So, yun po yung first step. And then, hopefully, from there, maging maayos. Otherwise, yung ganong klaseng lalakaran na hindi mo naman pera, basta dinecide mo, hindi ko susoli ito kasi Mhm. may utang silang salary sa akin, hindi po yun, hindi po legal yun. Mhm. It's not a defense. So, Yes. wag po natin gagawin yun. Okay, salamat po, attorney. At dako na po tayo sa ating susunod na katanungan. Magandang gabi po, Attorney Jojo and Kuya Arwel. Isa po ako sa masugid po ninyong tagapakinig. Nais ko lang pong dumulog at humingi ng legal advice. Nais ko lang pong itanong, ano po ang karapatan ko bilang isang magsasaka dito sa isang lupain? Tanim ko po lahat ng tinatanim ko dito. Kaso ang nangyari, yung lupa ay ibinenta na po ng may-ari. At ang sabi po ng may-ari sa amin ay wala na daw po silang pakialam kung paalisin po kami nung nakabili ng lupa. Dagdag ko na rin po sa katanungan ko, attorney, pwede po ba akong magpabayad dun sa may-ari ng lupa o pababayaran ko yung mga itinanim ko po doon? Parang tenant siya, no? Opo. Hindi ko lang alam kung ano yung agreement. Kasi Mhm. tenancy means tanim ka, gastos mo, kano yung kinita mo, bibigyan mo lang ng porsyento yung talagang Porsyento. Mhm. lupa. So it's a Mhm. tenancy. Mhm. Ngayon, hindi ko alam kung ilang hektarya yung pinag-uusapan natin, no? Actually, technically, tapos na yung yung agrarian reform law, no? Na hindi na nagbibigay yung DAR, no, ng mga ganon. Pero baka sakaling kung sakaling pumasok yun sa agrarian reform, baka may karapatan siya, no? Kaya idulog po ninyo sa DAR. Kasi ang Mhm. clearly kayo po ay tenant sa kwento, no? Opo. May karapatan po kayo diyan. At syempre, kung hindi kayo nabayaran, kung sharecropping kayo, kailangan bayaran kayo talaga. Mhm. Kung hindi po kayo nabayaran, depende sa agreement nyo, kasi nga kung may nabenta, yun may share yung may-ari, may share ka rin. So ina-assume ko, binigay sa yung share, pero meron kong nakabitin ngayon na naibili mo na ng mga seeds or seedlings para itanim, pero ang problema, binenta sa ibang tao. Mhm. So hindi natin alam gaano kalaki, no? Gaano kalaki yan. Kasi pag tenant ka, meron kang special sa batas no, na pwede mong habulin, no? Mhm. Kasi unfair 'yun na Yes. nawalan ka ng kikitain. Hanap buhay. Hindi ko lang alam to, Aro, kung Mhm. magiging tenant din siya nung next yung bumili ng lupa, Oo, no? kasi So, base dito sa kwento parang hindi pa naman nakakausap yung panibagong iba. may-ari eh. Oo, kasi mawawalan siya ng kabuhayan, no? Malinaw 'yon. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki, kasi kung maliit lang, hindi kasi papasok ang Darlo no? Kung Mm. nasa less than 5 hectares, gano'n, 3, 4. So talagang talagang kumbaga mapuputol na yung agreement niya dun sa current na may-ari. Mhm. Ngayon, yung dadating na may-ari, kasi baka walang planong mag-farming, no? Mhm. Pinalitan na, no, Pwedeng ng tayuan ng establishment. classification, hindi na Oo. agriculture, Oo. binenta na.
naging commercial na, gagawin na niyang, alam mo na, uso ngayon ng development, di ba? Yes. So, problema lang niya, meron na siyang, apparently may ginastos na siya. So, kung papasok po yun doon sa inyong agreement na original na parang tenancy, baka pwede niyo rin pong singilin yung dating may-ari kasi hindi niya sinabi, kung hindi sinabi sa inyo, bebenta ko to, no? Na itong lupa na to. Kaya bago sabihin sa inyo, nabili niyo na. Tapos at some point pala, hindi niyo pa itanim kasi iba na yung may-ari, di ba? Baka pwedeng balikan siya at sabihin, hey sir, hindi mo sinabi sa akin, bebenta mo. Ngayon, nabili ko na po ito kasi akala ko for the next 1 year, sa akin pa rin ito. Ngayon na hindi, nagkaroon na ako ng damage, kailangan ko po ng pagtulong ninyo dahil gumastos po ako ng pera. Yan po, pwedeng kausapin yung may-ari. Kung hindi siya pumayag, based on your agreement before, na hindi natin alam araw ko you can base a claim on that. Kung sabi niya, sige, ikaw ang tenant ko, ganito. Tapos every time na dumating tong panahon na to, wala ka naman ginawa, kundi bumili ng mga materyales, hindi naman sinabi siyang binenta na niya, bumili ka ngayon ng materials, baka pwedeng baka pwedeng singilin, no, yung may-ari dahil sa in a way hindi niya tinupad yung usapan ninyo na parang dapat may guarantee ka na binili mo, makakatanim ka kasi kung hindi ka kikita. So yun yung possible na pwedeng way out, pwedeng gawin. At depende pa yan, Aro, kung gaano kalaki hektarya, ano yung pinag-uusapan pa, gaano katagal na yung tenancy niya, and all those things. So, pero tingin ko, kung may ganong agreement, tenant ka, tapos hindi sinabi sa yung bebenta, bumili ka tuloy ng mga materyales, palagay ko pwede pong anuhin yun, no? At least singilin dun sa may-ari na hindi niya sinabi sa iyo kasi. Kasi ang benta na pa niya at mawawalan ka na ng karapatan. Yes. Tanim at magkaroon ng kabuhayan dahil binenta niya. Baka sabihin ng susunod na may-ari, hindi na ho, wag na ho kayo magtanim. Ayaw ko na. So, ganun. Ang scenarios, complicated ng konti, pero that's how you sort it out, no? At see kung ano yung mga karapatan na nandiyan dyan para sa iyo bilang, ang tingin ko, bilang tenant ng isang lupain. And hopefully itong ating question sender na isang farmer ay makausap niya yung bagong owner nitong lupang kanyang pinagsasakahan o pinagtataniman, ano, at yes, Aro, yung pwede ring angle kasi diyan parang partnership, no? Posible. Tenancy. Sa'yo yung lupa, ako magtatanim, ako mangangapital, tapos ang guarantee mo lupa, ako guarantee ko yung trabaho at kapital, tapos hati tayo, no? Yun, pwede rin yun kasi pag yung partnership na yun, hindi sinabi siya, binenta na pala niya yung interest niya dun sa lupa, gumastos ka sa partner, palagay ko pwede kang humingi ng share dun sa partner mo, land, ng partnership na sa kanyang land, ng share dahil hindi niya na tinuloy yung inyong usapan. Kung partnership yung ating anggulo. So iba-ibang anggulong posible. Medyo broad pa itong ano. Pero bottom line, parang tingin ko, kung hindi niya alam, at lalo na kung may deception, no? Palagay ko pwede siyang humingi ng tulong. And you've mentioned earlier, Attorney Jojo, no, na ibabase pala ito sa sukat ng lupa bago dumulog sa DAR. So halimbawa may mga listeners tayo na mayroong kaparehas na sitwasyon nito. Ilang hectares po yung required or kasi ang coverage kasi ng DAR kapag 7 hectares lang yung natitira dun sa, kapag na-carp, ang tawag na carpable, no? Na-carp yung lupa mo, more than 7 hectares yun. Tanim nun, specifically rice, coconut, tapos hindi siya exempted from DAR. At the least, kung ang pinag-usapan pala natin dito, 100, no? Ba't hindi naka-carp yan? Bakit naka-exempt yan? Tapos kasi all the rest kasi, kapag sumobra sa 7, kailangan ipamigay yun sa mga tenants tenants ang magmamay-ari. So yun lang, pumasok lang yun in that sense, no? Yeah. Pero ngayon, pinag-uusapan natin to, mukhang ang possibility dito sa pag-uusap na to, hindi naman necessarily tenant per se na
under ng DAR, kundi baka partnership, pwede rin yun. So, yun po yung mga possibility. But I think that parang kung hindi man umabot sa DAR yan or something, at the partnership level, nag-usap kayo, ito yung negosyong gagawin namin dalawa, ako labor, ako capital, ikaw ang lupa, pwede pong mangyari yun eh. Pero kung suddenly, binenta na pala yung lupa, hindi sinabi sa'yo, at tapos nakagastos ka na, palagay ka naman merong solution yung paggastos mo at least. At may agreement kayo na binaviolate niya, syempre kung may contract lalo na, no? Totoo. May maraming cause of action, damage, and everything like that. So yun po yung mga possibility. Otherwise, kung walang binaviolate na contract, minsan tapos yun na lang pinag-uusapan mo, yung ginastos mo. Maibalik man lang sana. Alam mo naman, na ibebenta, gumastos ka pa. Lumiliit ngayon luminipis yung karapatan, no? So depende sa mga sitwasyon. In general terms though, tingin ko kung good faith lahat, palagay ko pwede mong kunin ng konti ang tulong ng may-ari ng lupa dahil sa hindi natuloy na negosyo dahil gumastos ka. Yan ang aking palagay. Okay, Tapos mabebenta mo yon or magkakaroon ka ng recovery or some point. Kung hindi ka na-recover, doon mo tignan kung makakakuha ka pa ng tulong doon sa may-ari ng lupa. Okay, so let's move on po sa ating next question. Magandang gabi po. Pwede po bang ireklamo yung private hospital sa paglalabas ng CCTV footage tapos pinost sa Facebook ng isang individual? Pero what if yung CCTV footage kinuha mismo ng tauhan or security nila tapos walang alam yung admin ng hospital? Ano po yung pwedeng gawin? So, two parts. Oo, dalawang tanong niya dito. Ano kaya ang content ng CCTV? Lalo na kung content niyan malaswa. Naliligo, nagbibihis. Ayun, meron pong mga batas na laban doon. Ngayon, kung siyempre sinabi niyang yung security, siyempre titignan kung sino may kasalanan. Kung may kasalanan ng hospital dahil may kapabayaan sila, mananagot din yung mga opisyal, no, ng hospital. Otherwise, yung kung sino man talaga yung kumuha at yun yung talagang main na may kasalanan. Titingnan mo lang kung may kasalanan yung hospital dahil negligent sila o hindi nila iningatan at lumabas tuloy, no, yung private information tungkol sa nagrereklamo. At hindi natin alam kung anong klase yung nandun. Kasi kung wala namang interesting doon, wala namang papatol doon sa... Hindi naman siguro ilalabas, no? Kaya nilalabas siguro magkakaroon But assuming, attorney, na malaswa nga yung CCTV voyeurism footage. Po, eh. Meron kasing batas on voyeurism, at least, no? Na yung parang tinignan mo yung mga hindi dapat mong tignan. At yung paglalathala sa sa internet siguro, Social no, media. malamang. May aspect din ng libel yan eh. Kasi di mo alam kung ano yung nandoon, no? Baka sinisiraan siya dahil may ginawa siyang alangan na okay, o kaya sa mga nung pinakita sa kanya, merong pinuprove na hindi maganda para sa kanya, sinisiraan siya. May pagka-libel yun, cyber libel yun. So maraming aspeto yan. At kaya nga yan, bawal sa batas yan eh, na yung CCTV hindi mo basta-basta unless it's subject of crime eh. No? Kasi tas nasa public ka, kinunan yan. Pero kung itong CCTV tayo, kung nasa kwarto, hindi ko alam kung anong sitwasyon. Mas marami-rami pong haharapin. Yung naglabas yan. So pwede po kayo magreklamo. Punta kayo sa police or sa NBI. At ilahad po ninyo yung nangyari at para maimbestigahan po nila. Paano naman, attorney, sa kabilang banda, ano po yung pwedeng gawin or pwede bang ireklamo din yung mga establishments na tatanggi na bigyan ka ng kopya ng kanilang CCTV footage? Lalo na siguro halimbawa kapag merong nangyaring holdapan or merong crime mismo doon sa area. Alam mo, Haro, may experience akong ganyan eh, no? Kasi meron kaming hinihingi, magkakatabing commercial establishments, lahat sila may CCTV. Walang, pati yung barangay na pati yung police station eh.
ayaw bigay sa amin, no? Mhm. Kasi may prove something for defense kami na hindi nangyari yung sinasabi ng pulis sa pag-aaresto. Mhm. Hindi namin nakuha eh. Ang makakakuha lang nun, papasabina mo sa judge, no? Mhm. Pasabina mo. Pag sinabihan ng judge, napakadali namang sabihin po ng may-ari na ay nabura na po. Kasi ano na, lalo na kung matagal, no? Kasi normally mga establishment, sasabihin nila sa iyo, 30 days lang po namin inaano yan eh. Hinahawakan yung mga Mhm. ganyang pictures. Ngayon, pag lumagpas ka ng 30 days, they can easily say, ay, wala na po yan. Hmm. Kaya dun sa may mga kaso na uh, posible na makakatulong ang CCTV, kaagad-agad, i-apply niyo na po kaagad ng subpoena. Mhm. Either sa prosecutor pa lang or sa pagdating sa court. Kasi pag tumagal, kahit na, kumbaga man, kung kahit naman gusto namin pong ibigay sa inyo, nabura na po, ano pong ibibigay namin? Hindi na mo, papakita pa nga sa iyo, pinakita pa nga sa akin yung recording nila, Haru eh. Pagdating doon sa date na yun, wala na talaga, barado ng gano'n eh. Yeah. Either binura, Mhm. talagang by system nabubura. Pero question mo, kung mapipilit sila, by subpoena lang yun eh. Oh, And through subpoena. you have to be quick. Uh-huh. Hindi pa pwedeng ano yun, pilitin eh. Kasi kanila yun eh, property nila. Mhm. Unless, siyempre, humingi sa kanila, police. Pag private tayo, hindi natin basta-basta makukuha yun. Pero Minsan kung pahirapan police, talaga eh. Mhm. investigator ang kukuha, siyempre, wala ka namang choice kundi ibigay, diba? Kaya lang, Mhm. one of the things that can happen, nabura. Kaya yun yung mga pwede nating pag-isipan kung may Mhm. mga posibleng makatulong na CCTV, private ka, sabihin mo kagad sa police. Mhm. The police can investigate it kung gusto nila. Mhm. Kasi minsan, alam mo, hindi mo rin maintindihan minsan yung kalakaran, ano, na yung makakatulong eh, hindi nahanap sa investigation, diba? Ngayon, dami-daming very public, popular cases na tumakas sa ganito, tumakas sa ganito. Mhm. Kung may mga CCTV, kita yun eh. Yes. Mhm. Hindi mo na kailangan, ano yan eh, hindi ka na naman humingi ng kwento eh. Lalo No? na kung Kwento. public place ito eh, na may Kwento mo CCTV. nga paano kayo nagpunta ron. Eh, pag Mhm. nagpunta ron, ang mga pulis kasi at least sa Amerika, pinupuntahan nila yung establishments. Mhm. Tinitingnan nila isa-isa kung may CCTV makakahagip. Pati yung kotse nga dumadaan sa traffic light, nakahagip yun eh. Mhm. So dito, kung konting sipag, sorry PNP, I respect you, pero konting sipag, mas madali maghanap nun eh. So aasa ka dun sa mga tao, sasabihin sa'yo, saan ako nagpunta? Hindi sasabihin sa iyo. Sasabihin, nakalimutan ko na po eh. I-check ko po. Hindi, ano yan eh. Doesn't make sense to me. Lalo na ngayon, halos at least, siguro sa Manila may mga CCTV yung mga ano eh. Halos lahat eh. Traffic Mhm. lights, meron eh. Yes. Opo. So Mhm. kung matutuntun mo, kung kailan dumaan doon, kumari lang ha, Mhm. doon pala dumaan, pumunta ng port, titignan mo yung CCTV doon. Mhm. Mga ilang CCTV nakatutok doon, mako-confirm mo. Kasi mako-confirm mo naman yung oras eh. So hindi ka na masyadong mahirapan. Anyway, the fact is, it's a tool. It's a tool. CCTV Yes. is a tool. But sometimes it's so hard. So hard to get, lalo na kung private po. Kaya lang, imbestigahan sa police and the police can have. And hopefully they'll do their job and ask. Oo. Hindi kasi papasipina mo, matagal pa rin na yun. Mhm. Minsan nga, ang karanasan ko, lahat ng commercial establishments na pinuntahan ko noon, ang sasabihin sa akin, 30 days lang po namin yan eh. Mhm. More than 30 days na nung nagpunta ako. So, Oh. burado. Yung iba Mhm. nga, papakita pa sa akin yung date eh. Mhm. Nakatutok talaga sana eh. Kaya lang, wala na, burado na. Mhm. Kung, ewan ko, kung siguro pwede talagang NBI yung gagastos na nila. Pwede nila kunin yun eh, di ba? Na forensic, may nagagawa naman silang ano eh. Yung akala mo nabura, hindi naman burado talaga yan sa internet eh. Yung dinidelete natin, hindi naman yan burado eh. You can always retrieve that. It's forever. It's forever data. Nakasave na talaga yan. Kaya Oo. sa Amerika, hindi na yan. Pag kinuha yung phone mo, kahit na dinelete mo, huli ka eh. Anyway, yun yung takbo ng usapan natin. Yes. Mhm. Yun lang, sa ating mga Mhm. nag-iisip, mga abogado, sanay na sa ganyan. May time limit minsan, at hindi pa masyadong matingkad ang gamit ng CCTV kasi sa law enforcement minsan. Ginagamit nila yan pero not as much as in other places, no?
like developed countries, talagang nakaano sila dyan ang tawag doon, nakaasa sila dyan. Marami naman talaga nasosolve. Malaki naman talaga ang tulong ng CCTV sa ating katulad nito sa paglutas ng mga kaso, sa mga crimes. So sana ay patuloy nating i-maximize yung paggamit nito, and kung kaya po makipag-cooperate ng ating mga establishments, kung kayang maibigay kaagad kapag nag-request, sana maibigay natin dahil malaki po talaga ang tulong ng mga CCTV natin ngayon. At sa ating susunod na katanungan, Attorney Jojo, may kinalaman naman po ito sa relationship. Dahil yung ating question sender, nais niyang itanong kung pwede daw ba niyang kasuhan ang kanyang asawa. Dahil po, kasal sila at meron po silang anak. 2019, nung sila po ay naghiwalay pero hindi po legal. So, hindi po ito dumaan sa legal na proseso. Ngayon, ang ating question sender ay may bago na pong kinakasama at buntis daw siya ngayon. Ngayon po, manghihingi sana ako ng sustento para sa anak ko, doon po sa dati kong asawa. At nung 2019 ay meron na silang kasunduan. At ang naging agreement po nila ay magbibigay yung dati niyang asawa ng 800 pesos kada linggo sa kanilang anak. Pero tumigil na po siya nung malaman na meron na akong ibang kinakasama. So ano po yung pwede ko pong gawin dito, attorney? Wow, good question. Kasi meron na siyang kinasama ng iba, di Opo. ba? Tapos siyempre, yung dati mong asawa, dahil meron ka ng kumbaga inaasahan, bakit pa ako magbibigay? Pero ang flaw doon sa logic na yun, hindi, anak mo pa rin yun eh. Ang pwede mo lang sabihin siguro, bawasan. Pero sabihin mo totally wala, I think, ano pa rin yan, delikado ko pa rin sa bawsi niya, no? Kahit na may kinasama na yung dati mong asawa, you cannot just abandon yung iyong anak na talagang anak mo naman dahil kasal kayo. So kung ang reklamo may asawa ng iba, at the very least sa akin, pwede kang humingi. Yung question sender kasi natin ang nagtatanong, no? Humingi ka. At kung hindi, ano mo, pwede namang ibawas yan. Dahil ang violence naman, pag hindi ka nagbigay ng support sa anak mo that's violence against women and children. Kasi yan hindi lang naman sa'yo. Negligence. Ikaw, hindi ka nasusuporta, pero yung child, kailangan suportahan niya. Okay, kung ikaw sa kabila naman, siyempre, dahil may kinakasama ka na, wala naman akong reklamo. Adultery kasi yun no? Bawal din yun you can ask na bawasan lang siguro. Pero totally sabihin mo, no, I'm not. Plausibly, pwede kang kasuhan ng violence against your child for abandoning him or her at refusing to give support. So, pwede po, yung nagtatanong sa atin, pwede po niyong i-pursue yung angulo na yon. At the same time, tandaan niyo rin po kasi meron din kayong parang nakapending na kasalanan dahil hindi ko alam yung ginawa naman ng dating mister, no? Meron na rin Pero either way, adultery kasi it's so easy to prosecute, di ba? Kung ipo-prosecute siya ng asawa niya. Kasi bawal yun yung may asawa kang babae, karoon ka ng sexual relations sa isang lalaki. Adultery na yun Unfair yun kasi mas mabigat yung kailangan mong improve sa concubinage, no, which is the equivalent. Na-discuss natin yan last week, attorney. Oo, ngayon. Pero that's the law for now. That's the law. So I hope magkasundo na lang sila. At I hope i-restore. Tingin ko, Aru, may karapatan naman na humingi ng suporta yung anak na hindi totally zero. Kahit na meron na siyang kinakasama ngayon. Kasi anak niya yun. Pwedeng bawasan ng sustento pero hindi pwedeng tumigil sa pag-provide. Violence against children. Malinaw na magpo-fall yan sa VAUSI. Okay. Salamat po at mga kaagapay, kayo po ay nakikinig noon dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli ako po si Arwel Mendoza at katuwang pa rin po natin, kasama natin si Attorney Jojo Lacanilao. Ikaw ba kaagapay ay meron kang mga katanungan or legal concerns na nais mong idulog dito po sa ating programa? Maaari
maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming Facebook page na 702 DZAS-FEBC Radio. Kung ikaw ay team online, bisitahin mo lang itong page na ito at click mo lang yung message button at maaari na po kayong magpadala ng inyong legal concern or question. At kung ikaw naman ay nakikinig over the radio, maaari nyo po kaming i-text sa aming mobile number na 0916-296-6620. 0916-296-6620. At makaasa po kayo na sa ating susunod na episode ay mabibigyang linaw at kasagutan na ang inyong ipapadalang katanungan. Okay, tuloy-tuloy po tayo, Attorney Jojo, sa ating susunod na question. Magandang gabi po, hingi lang po ng legal advice. Ako po ay na-hire or empleyado po ako ng isang private company. Ang nangyari po kasi, mayroong isang company na nagre-request ng refund at ako po ang sinisingil sa pagpaprocess ng papel na gustong i-refund. Dahil sa maling detalye sa form at sinunod ko lang naman po yung sinabi ng aming admin. Ang question ko po dito, attorney, tama po ba na ako yung magbabayad ng refund na hinihingi ng kliyente namin? Kasi as per management, ako daw po ang magbabalik. So ang nangyari dito, attorney, nagkaroon ng pagkakamali itong ating question sender dahil mayroong ginawa na form tapos sinabihan lang naman siya ng admin, ngayon nagkamali nag-a-ask ng refund yung kanilang kliyente, which is kailangan daw niyang bayaran. So tama kaya yun? Depende. First of all, may policy, no? Dapat na sinasabi doon na pag nagkamali ka, ikaw bibigyan ng refund. Okay? Dapat malinaw 'yon. Kung walang ganon, so up in the air, no? Interpretation. Ang aking sasabihin sa kanya, kung walang ganon policy at malang malinaw na instruction sa kanya na ganitong gawin mo pero ito yung nagawa niya, nagkamali siya, therefore according to policy magbabayad ka. Walang ganon, kung sino talaga may kasalanan. Ngayon dun sa kwento niya, Aru, sabi niya inutusan lang siya ng admin. So, kung yung admin na yon will be higher than her making the decision, hindi siya may kasalanan, di ba? Ang may kasalanan yung nag-decision sa kanya, inutos sa kanya, ginawa niya. Sumunod lang assuming naman. Assuming yung situation, Kaya, ang sa akin, ang importante doon, sinong may kasalanan? Sino ang may kasalanan? Kung ang may kasalanan ay siya ang nagkamali, at malinaw naman na sa admin, merong policy na bayad siya. Kung wala, I think sa akin, kung ako yung abogado niya, company should pay. Company should pay the problem. Ngayon, kung ang pinakaganti ng company, solution ng company, kasuhan siyang admin. I mean, may policy dapat yan, di ba? First offense, second offense, third offense. Nagkakamali naman talaga ang mga empleyado. Pero yung babayaran mo by your pocket, i-charge sa'yo, bawal yan kung wala kang authority na bawasin yung sweldo mo. Bawasin yung sweldo mo for some certain purpose. Pag pumirma ka at sinabi mo okay lang, walang problema, walang kasalanan ng company. Pero they cannot do that to any of your income. Kung salary ka, sinalary deduction ka ng ilang libo kasi nagkamali ka, babayaran ng company yung nagre-reklamo na ayaw mong pumayag, hindi nila basta pwedeng kaltasin yung sweldo mo. Bawal po yun. Ang pwede nilang gawin, gumawa sila ng admin case sa'yo, at sabihin nagkamali ka, tapos sa policy naman, makikita naman doon na yung penalties. Normally, yung penalties yan, warning, di ba, reprimand, suspension, ultimately, pag naka-apat ka na, baka i-dismiss ka na. Yun ang liability mo. Pero yung kakaltasan yung sweldo mo, hindi po yun. Wag po kayong pumayag doon kasi hindi po yun dapat nandyan. Kasi sweldo mo yun Pinaghirapan mo yun At hindi yun naka-attach sa court. Hindi ibig sabihin porque may utang ka sa company, kukunin dun sa kakaltas sa salary mo. Diba? Baka dun sa line final salary mo. Pero pag-uusapan pa rin. Kasi ikaw ba kaya nga ang number one issue, ikaw ba yung may kasalanan? Kung hindi ikaw may kasalanan, hindi ka dapat magbayad. Kung inutusan ka lang, hindi ikaw ang may kasalanan.
Kung nagkasala ka man, hindi naman pwedeng basta-basta tatanggalin yon na complaint nung kliyente sa sweldo mo. Hindi naman po ganon. Kailangan may proseso at meron po yung due process. Kaya sa labor, importante yan eh. Kakaroon ng hearing, tatawagin siya, pag-explainin siya. At tapos, ang i-impose na penalty sa kanya, yung nakalagay dun sa company book, sa policy nila. Hindi lang basta, 100,000 yung damage ng kliyente, sa'yo yan. So therefore, ang sweldo mo, 20,000 a month, babayaran mo ng 5 months. Or gawin nilang 10 months, hahatiin yung sweldo mo. Hindi tama yun kasi mamamatay ka eh. Impose nila yung mali. Di kung ganun kagrabe, yung nangyari, 1 million, edi dismiss ka. 'Di ba? Hindi yung pagtatrabahuan mo yung ganong utang, hindi mo naman utang 'yon. Kung nagkamali ka man, hindi mo utang 'yon. Lalo na kung wala kang kasalanan. So maganda yung niya, tingin ko potential niya na wag pumayag, no? Yes. At hindi sumang-ayon dun sa gagawin ng kanyang company. At kung ipipilit pa rin, Attorney Jojo, ng kanyang company na talagang siya ang dapat magbayad, saan kaya siya pwedeng dumulog at Kasahin mo sa NLRC. NLRC? Deduction of your salary, non-payment of your salary, damages, dahil hindi ka sinweldohan. Marami naman araw. Kaya lang pupunta ka sa NLRC. Siyempre, magsisimula doon sa SENA, tinatawag nating single entry administration, try to compromise. Pero hindi pwedeng pwersa yan. Kasi lalo na kung hindi siya pipirma ng payroll, na pumapayag siyang kaltasan siya kung anumang amount ang gustong i-deduct na hindi kasama dun sa legal deductions, no? SS. Kasi SSS, pumayag ka na yan eh. Pumirma ka na yan eh. Pag-ibig, GSR, SSS, dahil private siya. Maraming bagay. Kaya tingin ko, kahit nagkamali po, hindi basta pwedeng kaltasan yung sweldo. Okay. Salamat po sa paglilinaw na yan, Attorney. Dako po tayo sa ating susunod na katanungan. Isa po akong OFW at nalaman ko po na yung ipinapadala kong pera ay ipinangsusugal ng aking asawa dyan sa Pilipinas. Ano po ba ang pwedeng gawin po dito kasi ayaw po talagang tumigil ng asawa ko sa kakasugal at ginagamit po yung pera na dapat sa aming anak. Meron po ba akong pwedeng ikaso sa kanya? Legally, wala eh. Tingin ko kasi binibigay yung pera sa kanya. So in a way, hindi naman pwedeng kasuhan estafa yung asawa mo kasi binigay mo yun na support sa kanilang family. Ang problema lang niya, nilulustahin niya. So magiging parang extra legal, no? Hindi na masyadong wala akong maisip na pwedeng claim dahil hindi naman niya inutang sa iyo yun eh, binigay mo eh. Okay? Hindi lang niya ginastos para sa anak mo, ginastos niya sa sugal. Let's just assume na ganun nga. Solusyon, wag mo ibigay sa kanya. Bigay mo sa ibang ipadaan na lang sa mga kamag-anak. Huwag bigyan kasi binigyan mo yung asawa mo, enable mo pa yung magsugal eh, diba? Alam mo namang sugurol eh. So, bibigyan mo ng pera sa bangko niya, kahit na ganong magpigil, at some point, hindi mapipigilan yun eh. Opo. Pupunta ng casino yun, or anumang klaseng sugal lang gusto niyang gawin. Kasi binibigyan mo ng pera. So, maybe the solution is, huwag mo bigyan ng pera. Kumbaga, tuyuin mo at hindi ko alam ilang taon na yung anak, no? Find some other adult na pwedeng pagkatiwalaan na i-manage yung finances ng family, including yung yung kailangang suporta ng asawa niya. Assuming hindi nagtatrabaho yung asawa niya, no? Kasi kung nagtatrabaho yun, may sarili naman siyang sweldo, wala kang magagawa kung nagsusugal siya. Pero apparently mukhang galing sa kanya yung support sa family. Serious yan. Sayang yung pera eh. Yes. Kaya solusyon, hindi mo pwedeng demanda. Basta-basta, wag mo na lang ibigay sa kanya. Para hindi niya makita yung bangko niya na, uy, ang dami kong pera. Maghanap ka ng ibang at kung siyempre, magkonting magkaawayan ng konti siguro yan. Manindigan ka kasi otherwise, sayang yung perang kinikita at papabayaan ng mga anak. Yes, at kung nauubos lang ito sa
pagsusugal, apektado talaga dito yung mga bata. So, para po sa ating question sender na isang OFW, maaari nyo na lang po sigurong ipadaan ang inyong ibibigay na pera sa inyong malapit na kamag-anak o kung wala man, sa mapagkakatiwalaan po na kaibigan. Dahil katulad nga po ng nabanggit ni Attorney Jojo, the more na binibigay nyo po sa inyong asawa, wala po talaga at magagamit lang talaga sa mga hindi magagandang gawain itong pinapadala po ninyong pera na pinaghirapan din po ninyo. So yun po siguro yung pinaka-practical Attorney Jojo na pwede nating ma-i-advise dito sa ating kaagapay. Tama po. Ang ating susunod na katanungan naman po, ang sabi ng ating question sender, ask ko lang po sana kung pwede po bang magsampa ng kaso sa mistress ng aking ama. Dahil di umano, minamanipula po siya na mang-scam ng pera at kung ano-ano pa po yung mga kuwento na sinasabi sa aming tatay. At nais pong ang goal nitong mistress sirain yung aming pamilya dahil gumagawa ng mga kwento para magalit po sa amin yung aming ama. At hindi na rin po mentally stable ang tatay namin buhat ng nagkakilala po sila. May mga ebidensya naman po kami dito, attorney, ng paninira at panloloko nitong kanyang mistress at panloloko lalo na sa pera. Mistress. Therefore, yung asawa is around, no? Hindi natin alam kung magkasama pa sila o hindi. Opo. Kasi kung magkasama sila, pwede sigurong hanapan ng concubinage, no? Na kaso, kung itinitira niya yung asawa, yung mistress niya sa isang bahay, no? At the same, hindi natin alam kung ilang taon na rin yung tatay, no? Opo. Kasi yung tatay, kung medyo matanda na, pwedeng actually to protect yung property niya, pwede po siyang mag-file ng case yung mga anak niya to put him under guardianship nila. Lalo na kung nawawaldas lang ng tatay at hindi na, para may nabanggit sila na hindi na masyadong matino yung tatay nila, no? So parang baka may issue na sa mental capacity, mamamanipulate nga yan ng kanyang mistress. Isang solution dyan, gawin niyo pong guardianship ng tatay niyo. Kaya lahat ng property niya, pwedeng kayo ang magmamanage, no? So walang pwedeng gawin yung mismong tatay niyo unless may approval kayo, no? Meron yung last week para na pag-usapan natin alienation of affection. Pwede yan Opo. Gawin yon at i-file yon as kaso. O yun lang, anuhin nyo lang ebidensya, no? Pagpupunan nyo lang, hindi lang naman yung documentary, no? Lalo na yung testimonial evidences na sinasabi, sinisiraan kayong gano'n. Maybe that's also part of basis ninyo ng guardianship ng tatay nyo. So hindi ko alam kung ilang taon yung tatay kasi, Aaron. Ni-imagine ko dahil at the least nasa 60s na yan, di ba? Posible mukhang po. Adult na rin yung mga nagtatanong sa atin. So that's one of the things na pwede pong gawin. At yung tinanong niya, alienation of affection. Meron pong ganon. Pwede po kayo mag-file ng case na ganon. Kasi yung tinatanggal ng tatay ng mistress yung pagmamahal at affection ng tatay nila sa kanila, kaya namamanipulate ng kung sino man yun, no? Yung mistress na yun. So pwede po yun. So tignan po niyo yung mga possibilities na yun, dalawa at least, solution para ma-protectionan nyo yung property, estate ng tatay nyo at hindi ito makuha ng ibang tao by manipulation. Kahit ngayon, kasi yung estate naman niya, kanya pa yun hanggang di siya namamatay. Pero kung may guardianship po, lalo kung may mental issues na, para ma-protection na nyo, kayo na yung magde-decide kung sino yung, paano gagastusin, kung ano man yung property ng inyong, or assets ng inyong tatay. Okay. Salamat po, Attorney Jojo. Itong next question po natin, ang sabi ng ating kaagapay dito, paano po kapag minor to minor yung case sa paninirang puri at paggawa ng kwento? So, ibig niyang sabihin is
parehas na menor de edad yung involved dito sa kanyang gustong itanong. Accusing daw na nang molestya ang minor to other minor and napatunayan na wala palang pangmomolestya na nangyari. Ano po kayang pwedeng isang pangreklamo po dito, attorney? Napatunayan na wala, no? Na Opo. walang, ano, Nawala pwede daw. naman siya mag-file ng malicious prosecution, kahit na minor yun, ha? Okay. Meron lang, iba lang yung penalties ng konti, tsaka yung suspension ng penalties kung magkaroon ng guilty. Pero kasi pag over 15 ka na, and 17 until 17 ka, titignan niya kung meron kang alam mo yung right or wrong, no? At kung meron kang ganung klaseng pag-iisip na, pwede ka nang sampahan ng kaso na na parang adult ka eh. Tapos, yun nga lang, yung pag in-impose yung penalty, lalo kung may kulong yan, i-dinidelay yan until maging 21 ka. Pero pwede. Depende sa ilang taon. Ngayon, kung mas bata pa, mas mahirap-hirap, no? Kasi yung mga bata, minor na minor, no? At the most kasi ang pwedeng sa kanila is libel, no? Pwede rin yun eh. Or defamation. Namolestya ba siya? Sinabi, minolestya. Kuwari ako yung victim, minolestya ako nito. Tapos ang ina-accuse niya, pareho kong, for example lang, 14 years old. Di ba? Ano pa rin yun eh? Libelous pa rin yun eh. Pwede pa rin mong anuhin yun eh. And then, kung hindi man crime, damages, no? Yung nga lang, as I said, pag minor kasi yung may, ang may kasalanan, may ginawang kasalanan ng krimen, meron lang adjustment ang court in terms of penalties. Saka may konting mitigating circumstances yon. Pero, may krimen talaga. Ang, 9 years old and below. Yung talagang walang krimen. Hindi, sorry. 15 years old and below. Oo. Pero, crime yon. Pero sa damages, palagay ko pwede. Kung less than 15 years old. Kasi criminal, yung mind niya, ina-assume kasi wala eh. Okay, pero 15 to 17, so 16, 17, pwede na po. Pwede na pong kasuhan ng crime yun. So, yun. Hindi natin alam, no? Kasi minor kasi is 17 below, no? Yes. So, hindi natin alam kung saan pumapasok yung sinasabi ng gaano minor. kabata, itong below 15, talagang at this point, yung criminal law natin, talagang halos walang walang criminal infraction na pwede i-file yung case. Ang gagawin nila, dadalhin na sa DSWD, gagawa ng konting psychological solutions, pero criminally hindi pwedeng filean. Okay, at sa ating last question before we take a break. Magandang gabi po, 702 DZAS. Hingi lang po ako ng legal advice. Meron po kasi akong kotse. Ngayon, yung sasakyan bigla na lang pong pinatow. Kinuha daw po ng mismong pinagbilhan. Dahil daw po sa na-reject na mga payment, pero nakapagbayad naman po agad kasi naka-autopay po sa bangko ni mama. So ano po kaya ang pwedeng gawin dito? So siya may kotse binili, no? Opo. Presume inutang niya yun, siyempre. Tapos for some reason hinila. Assume ko yung bangkong humila, no? Kasi sila doon ang may utang di ba? Yes po, attorney. Assumption natin, no? Kung hindi ka po nakabayad ng 3 months, hihilahin nila, may karapatan sila kasi nandun yung contract mo Chattel mortgage yun Normally yun nasa chattel mortgage. Ngayon pag sinasabi niya, hindi, nagbabayad naman ako, etc. Kailangan po niyo yung linawin sa bangko yan kasi madalas po hindi kayo magtutugma kasi minsan akala mo nabayaran mo pero hindi nagre-reflect sometimes Kasi ang bangko computerized din And lalo na kung dumaan ka sa nung COVID, alam mo araw may mga problema yung COVID Kasi nagkaroon 'di ba ng bayanihan act para grace period. Yes, Wala kang trabaho, syempre COVID. Pwedeng hihinto muna sa mortgage mo. Parang pinayagan yun ng batas na wag mong bayaran muna, i-delay muna. Tapos ang cover nun yung batas, no?
Kaya lang, dahil wala nang COVID ngayon, I'm sure, hindi ko alam kung siningil siya, at least nakatanggap siya. At the very least, sasabihan ka ng bangko, hey, hindi mo pa nabayaran to. Sasabihin sa yung months. Tapos meron kasi ganitong tinutulungan ngayon. Nakalagay din sa months, COVID months eh. Kina-question naman niya. Kasi ang problema, sabi niya, in-issue ko yung PDC, post-dated checks. Hindi naman ako nawala ng pera sa bangko. Bakit niya sa akin in-apply yung bayanihan na kung dinraw niyo yung check, may funded yun, hindi yun matatalbog. So yun yung mga issues na hanggang ngayon nililinaw pa rin namin, no? Kung bakit ginawa ng bangko. Baka ganun nangyari sa kanya Problema lang, hindi na siya binigyan ng pagkakataon, no? Kasi yung sa aking kliyente, binigyan ng pagkakataon kinausap namin yung law firm na magpa-file ng case, tumawag sa amin. Sabi, pakilinaw nyo nga ito kasi duda rin sila no? Kasi sila mag-file ng case, pag final yung case kasi hila na yung sasakyan mo pag nakita. Kaya yung kanya, hindi ko alam ba't madaling nahihila, no? May mga bagay siguro hindi pa tayo alam. Pero kung talaga hindi po kayo nagbayad ng 3 months, talagang hihilahin po yan. At least, minsan nga more than 3 months pa yung pinapalagpanan nila. Ngayon, kung may question po kayo doon, habulin po ninyo sa bangko. Puntahan po ninyo yung bangko. Hindi ko alam kung anong bangko yan. Makakapunta po kayo dyan. Pwede naman kayo mag-email. Tapos kung meron talaga kayong reklamo doon sa bangko, pwede po kayo mag-submit ng complaint sa Central Bank, sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun, online lang yun, Aro. So, i-fill up ka lang ganoon. Hindi ka na pupunta doon. Kaya lang problema din sa Central Bank, yung resolution nila for or against the bank, hindi mo alam kung ano, hindi na sasabihin sa iyo Hindi parang may bank secrecy sila, pero if they impose some penalties on the bank, pero hopefully kung makita nilang mali sila, aayusin nila kung nagkamali sila, lalo na kung ang claim mo ay binabayaran mo. Kasi kung binabayaran mo yan, talagang mapakita mo. Kasi hahanapin din sa iyo, for example, nag-issue ng PDC check. Tapos nung May 2020, for example, pwede mong pakita kasi na may pera yung check na yun Kukuha ka nga lang ng certification sa whatever bank it is na talagang may pera ka doon. Pero makikita yun kung dinraw nyo yung check ko, may enough funds ako dyan, hindi ako nangailangan ng tulong sa COVID. Bakit nyo sa akin i-apply? Kasi yung apparently yung COVID, yung tulong na yun, ang laki pala ng interest din nun. You don't have to pay now kung wala kang pera, pero ang babayad ka rin, pero they'll count interest. Doon babawi. So, tingin mo, ang laki naman ito. Bakit gano'n? Yung pala, pinatong-patong din yung interest. Question, bakit yung ginawa yun, at least dun sa client ko, ba't yung ginawa yun when I issued you a post-dated check for that month na meron naman akong pera sa bangko? So yan, tingin ko, teka muna bangko, ba't ka ganyan? So, point lang, kakamali rin ng bangko. Kaya checkin niyo pong mabuti sa dati yung bank, ano ba, binayad niyo PDC, o paano ba kayo nagbabayad, o cash basis ba yan sa payment center. Yes, prove na binayaran po ninyo. So, yun po importante. Kung binayaran po ninyo at hinila sa inyo yung kotse nyo, demanda nyo na damages po. Yes. Kasi mali yung ginawa nila. And they should pay you some damages kung ano man yung nangyari dun sa inyo. Kung tagal kayo hindi nagkakotse, 3 buwan, 4 na buwan, bayaran nila yung pinagastosan nyo ng pamasahe ninyo or something and more. So, yun, Aro, mahabang sagot yun, pero complicated na simple, no? And yet malinaw po ang inyong pagkakasagot at sa mga kaagapay natin na hulugan pa rin ang kanilang mga sasakyan. Importante po talaga na itago lang po ninyo lahat ng resibo or any proof na kayo po ay nakapaghulog na dahil di naman may iwasan na minsan hindi magtutugma yung records nyo with the bank at least kung magkaroon man ng aberya ay meron po kayo may papakita na talaga namang kayo po ay nakapaghulog sa inyong monthly amortization sa inyong mga sasakyan.
sasakyan. So, ilan po yan mga kaagapay sa mga katanungang ipinadala po ninyo at salamat po Attorney Jojo sa pagsagot po sa unang batch ng ating legal questions. Pero hindi pa po tayo tapos mga kaagapay at sa puntong ito tayo po muna ay pansamantalang magbe-break. So, sa mga gusto munang mag-refill ng kanilang mga kape o gatas, sige po, kayo po ay makapag-refill na at sa mga gusto munang mag-CR break, go ahead at habang tayo po ay on break ay makakarinig po kayo ng mga awitin mula po sa papuri para po sa ating mga radio listeners at para naman sa ating team online na nanonood ngayong gabi ay makakapanood naman po kayo ng ilang videos about Far East Broadcasting Company Philippines. At sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay linaw at kasagutan sa inyong mga katanungan. Kaya kaagapay, tutok ka lamang at magbabalik pa ang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito lang yan sa 702 DZAS. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At nagbabalik ang Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli, ako po si Arwel Mendoza. At sa ating mga radio listeners, nagustuhan nyo po ba, na bless po ba kayo sa mga awiting papuri? May good news po kami sa inyo dahil gamit po ang inyong gadget, mapapakinggan nyo na po ang inyong mga paboritong papuri songs. Maaari nyo na pong i-stream ito sa ating different music platforms. Pwede nyo pong i-stream dyan sa Apple Music, sa Amazon Music at sa Spotify. At sa ating team online, magandang gabi rin po sa inyo. Huwag niyo pong kalimutan na i-share din yung link ng video na ito sa inyong social media accounts at sa group chat. At patuloy po nating kapiling ngayong gabi ang ating legal counsel. Walang iba kundi si Attorney Jojo Lacanilao. Attorney Jojo, good evening po muli. Hi, good evening po, Aro. Good evening sa lahat po ng ating taga-subaybay sa gabing ito. At tuloy-tuloy na po tayo sa pagbibigay linaw at kasagutan sa ating mga legal questions. Ito ang ating kaagapay. Sabi niya po, magandang gabi po, attorney. Namatay po yung aming ama at yung ama po namin ay merong naiwang utang na humigit kumulang 200,000 piso. At sinisingil po kami ngayon, attorney, dapat pa rin po ba naming bayaran nito kahit na sumakabilang buhay na po ang aming tatay? Legally, wala po silang responsibility to pay it, no, out of their pockets. Pero pwede pong bayaran yan actually. Ang may liability po to pay the loan, utang, is yung estate ng tatay nila. So yung estate po ng tatay nila, kung merong natirang ari-arian, ano po yun, pwede pong bayaran ng estate yun. So hindi naman po
Kung kulang yung estate, 200,000, yung estate 100 lang, wala na pong liability ang mga heirs beyond dun sa estate ng kanilang magulang. So, 100,000 na balance, wala na, hindi na. Kasi hindi naman nila utang yun. Pero actually, minsan sa buhay, pinag-usapan din namin mga abogado minsan yan. Ang responsibility kasi hindi lang legal, no? Minsan moral, na, minsan para lang dun sa memory ng tatay mo or something like that, kahit na hindi legal, utang niya no? So, minsan, nagkakaroon ng moral responsibility yung mga anak na bayaran para hindi naman yung parang may tinakbuhan yung tatay niya. Pero legally, estate po ng tatay nila, kaya po nagtanong, ang responsible po, liable to pay for the loan. Kung walang pambayad yung estate, wala na pong pambayad at hindi na po yun masisingil. Kumbaga, sorry na lang po, creditor, kasi wala na pong pambayad yung pinag-utang nyo. So, dahil namatay na rin, so gano'n na po yun. At yung estate po na na-mention nyo po kanina, Attorney Jojo, katulad din po ba ito nung tinatawag nating collateral? Hindi. Ang estate talaga, yung pag-aari nung namatay, may namatay, no? May namatay. Property niya. Yung property nung namatay, bago siya namatay. Okay, meron siyang bahay, meron siyang stocks, meron siyang kotse, meron siyang mga receivables, estate yun eh. Tapos, pagsasama-samahin yun, kukwentahin yun. Yun yung estate ng isang tao. Hindi kasama doon yung pumunta sa namatay dahil namatay siya. Yes. Kagaya ng insurance. Okay, mga payment ng GSIS, SSS, ng mga DOLE, no? Employment compensation. Kasi yon, nakuha ng tatay yon matapos siyang mamatay. Ang policy doon, kung sino yung beneficiary ng tatay niya. Iba-iba pa rin yung rules doon, no? Minsan may giwalay na 30 years ago, iba na yung pamilya. Sino ngayon ang magmamana? Yung bang dating tunay na asawang kinasal o ito nang kinakasama for the last 30 years? Sa SSS, tinitignan nila kung sino talaga yung umaasa doon sa namatay. So doon nila bigay. Doon sa employment compensation, hindi yun kinukonsider sa kanila. Kung sino yung legal marriage, yun. Doon namin bibigay. So may konting difference pa yung law. Pero hindi kasama sa estate yun. So responsible lang para bayaran yung utang ng tatay, itong tagatanong natin, yun lang estate. Kung may tatanggap sila sa SSS, hindi kasama ng estate yun. Oh, okay. Pare, nakakuha sila ng 500,000. Okay, pinagsama-sama mo sa pag-ibig, sa depende kung ano yung dahilan. Kung dahil namatay na siya, labas na yon, labas na sa estate yon. So, bibigay yon sa beneficiary. Sino naman yung beneficiary nung namatay. Okay, salamat po sa ating susunod na katanungan. Good evening po. Magsisik lang po ako ng legal advice dahil meron po akong nakabanggaan na kotse at ako po ay nakamotor. Lumabas sa investigasyon na ako ang may mali at nagkaroon na lang kami ng kasunduhan na ipagawa ko yung kotse at babayaran ng araw niya dahil siya ay isang Grab driver. Kung hindi ko po mababayaran ang hinihingi niya para sa araw niya na 10,000 piso, ano po kaya yung pwede nilang ikaso sa akin? Although, nabayaran ko na po yung danyos doon sa kotse at nababiyahe niya na po ito ngayon. Ano yung question ng damages yun, di ba? Parang actual damage yung hinihingi ng driver. I don't think merong Grab driver na kumikita ng 10,000 isang araw. Yun nga rin po ang medyo... So you can reasonably, yung tagapagtanong natin, can reasonably question kung magkano yung actual damages. Kasi actual yan eh. Ang ibig sabihin, ano talaga yung actual na nasira sa akin dahil binangga mo ko. Hindi moral yan, hindi yan liquidated damages, hindi yan exemplary damages. Kasi yan walang presyo yun eh. Yung actual damages, sabi mo, nawalan akong trabaho, therefore nawalan ako ng kinita. Ito yung dapat kitain ko. Ano yun eh, hindi naman yun walang number, no? Makakalculate mo naman yun.
And then, hindi ka naman pwede mag-impose ng napakalaking actual damages. Yes. Bakit pa hindi mo ginawang 20 mil? Anong kaibahan sa 10,000? When in fact, as you and I would know, mga Grab driver, alam naman natin yung daily halos ng mga yan, ano? May boundary yan, yung iba, pag kumita sila ng 2,000 a day, malinis na kita, happy na sila nun. Tingin ko, marami. 10,000 is not. So he can reasonably question it. At wala naman po siya magagawa, lalo na kung may agreement. Unless, pumirma ka, nasabi mo, yes, I agree, 10,000 a day. Tapos ayaw mo ng bayaran ngayon. Iba yun. Huwag kang mag-agree kung hindi mo tingin na 10,000 talaga. Baka may kung kasulatan na pumayag ka, ibang usapan yon. So titignan nyo. Kasi winidraw niya yung complaint sa'yo, may pinapirmahan, I'm sure, baka nilagay niya doon 10,000. At saka ilang araw. Ilang araw siya nasira. Matagal yun. Matagal magpagawa ng kotse. At least 1 week. Hindi pa tapos yun eh. So, yun. No? Kung walang ganong kasulatan at hindi ka naman pumayag, you can reasonably question yung 10,000 a day. Na supposedly actual damage yan eh. Ano talaga? Kasi yung actual, yung talagang damage. Actual damage, nasiraan ka ng isang gulong ng kotse, bayaran mo yung gulong ng kotse. That's the actual amount. Hindi yung mas specific na parts. Yan lang ating doon. Kalinawan. Okay. Salamat po, Attorney, sa ating next question. Attorney, tanong ko lang po, pwede po bang umattend ng hearing kahit walang attorney? Ang kaso po is less physical injury. Sino siya? Complainant siya? Or hindi niya na po. Siguro siya? Parang gano'n, Attorney. Kasi ang haharap naman sa'yo, kung defendant ka, kung sino yung abogado, hindi pwedeng walang abogado. Ipo-postpone ng judge yun. O kaya, kung wala yung abogado mo, hahanapan ka ng abogado. Ginagawa ng court yun eh, lalo na kung maliit lang. Judge. Sabi ng judge, wala yung abogado mo, kailangan mag-hearing tayo ngayon. O ikaw, attorney B, nandiyan ka na, wala ka namang ginagawa. I-represent mo muna to sa hearing na. Okay. Hindi nag-hearing ang judge ng walang abogado. Kasi hindi maintindihan, mahirapan sumunod yung, lalo na kung ikaw yung akusado. Akusado. Agreement. Hindi unfair sa'yo kung hindi mo naiintindihan. Kaya the judge will make sure na naiintindihan mo yun. Pero sana kung may kinuha kang abogado, umattend siya. Kung hindi, pa-postpone. Postpone yung hearing, meron naman proseso in postponing. May bayad nga lang. Tsaka dapat reasonable kung bakit. Kasi kung reasonable naman yung bakit hindi makapunta si attorney, wala namang problema yun. Araw-araw ginagawa yun eh. Nag-postpone ng hearing, nag-reset. Kasi suddenly si attorney, dalawa pala yung pupuntang hearing, isa dito sa Sampaloc, isa sa Pasig. Imposibleng umabot. So pinapopostpone yung isa. Mga reasonable na dahilan. Kaya nagkasakit, nagka-dengue si attorney. Paano mo pipilitin? So magpo-postpone ka lang. Kung gusto mong umattend dahil natatagalan ka, hindi naman gagawin ng judge na mag-hearing siyang wala kang abogado. Kasi depende sa stage ng hearing. Kung nagpe-present na yung kalaban, yung prosecution ng siyempre, kailangan nag-object, evidence, tinitingnan. So kailangan ng abogado doon. Kung pupunta ka sa judge, sabi mo, attorney, wala pa attorney ko ganito, but I want to have a hearing. Kung papayag yung judge, malamang-lamang, bubunot siya dun sa mga pwedeng humugot muna nang magre-represent sa kanila. Sabi, ito, represent mo muna. Nangyari na sa akin yan eh. Kaya ginagawa na. Pero mostly dun sa mga minor case, hindi masyadong mabigat na labanan. So yung taong i-assign for that day, hindi na kailangan mag-aaral ng 3 volumes ng file. Hindi, naintindihan na, simple lang. So, pwede yun in that sense. Yeah. So, malinaw na kung walang attorney, kahit umattend ka ng hearing, hindi rin matutuloy yung mismong hearing na yan dahil nga wala yung attorney. So, okay. At dako po tayo sa ating susunod na katanungan, Attorney Jojo. Pwede po bang ikasal ang babae pero apelyido pa rin niya yung gagamitin at hindi apelyido ng kanyang mapapangasawa? May consequences din ba ito in the future? Wala naman. Pwede naman. Naalaw naman court yun na maraming option ng babae kapag ka nag-asawa. I-retain niya yung sarili, yung maiden name niya, gawa niya ng hyphen, Cruz Santos yung asawa niya, maintain niya yung Cruz.
O kaya, totally adapt na yung apelido ng asawa niya. Wala namang consequences yun in terms of your name, no? Yun nga lang, syempre, some people will ask, asawa ba kayo? Ba't iba apelido mo? Pero Yes. you're allowed to do that. Lalo dito sa ating bansa, ano, Attorney Jojo, mag-iisip talaga. Strange, Oo, kapag yung apelido mo hindi apelido nung napangasawa mo. And malinaw din na pinapayagan din pala ng it batas happens. ito. Nangyayari yan. Okay. And for our last question sa gabing ito, Attorney, magandang gabi po. Hingi lang po ng advice regarding sa final pay ko sa aking previous work. I'm currently out of the country at ayaw po nilang i-release yung final pay ko without signing a quit claim form. Nag-i-email din po ako sa kanila na I'm unable to sign the quit claim na pinapasend ko rin po through email. Also, pinapasend ko rin sa email yung computation ng final pay ko before the signing of quit claim with my representatives, which is yung aking immediate family members. Ayaw po nilang isend. Paano po ako makakapag-file ng dispute if na-sign na yung quit claim ng representative ko? If mali pala yung computation ng final pay ko. So ano po kaya yung gagawin ko dito, Attorney? Attorney? Kaya lang medyo trouble talaga yun. Kung hindi mo nakita, hindi ka nakadispute. For example, sinabi nila, binawasan ka ng ganito kasi meron kang fine. Tapos hindi mo maalala or something. Didispute mo yun, di ba? O kaya meron hindi ka binayaran ng 13th month pay na nakita mo dun sa dun sa final computation ng pay mo, dapat na didispute mo yun, pwede mo naman questionin kung nagkamali sila kahit may quit claim pa yan kasi kung hindi tama, hindi naman tama talaga, hindi naman ibig sabihin na I quit. Sasabihin mo naman kaya ako nag-sign kasi ayaw nyo i-release Pero mali yun na pwede niyang, ewan ko kung nasa abroad na siya ngayon, tanungin sa NLRC, kasi paano ka mag-quit claim kung hindi binibigay sa iyo ahead of time yung computation? Unfair talaga yun, di ba? Kasi kung quit claim ka na, hindi mo pa alam yung computation. That's not fair. I think that's not allowed. At least the very least, kailangan fair sila. Pakita sa yung quit claim. Yung computation. Alam mo ngayon. Alam mo talaga na kinuquit mo. Tapos alam mo kung magkano yung matatanggap mo as final pay. Yung mga companies kasi, minsan may mga residual na mangyayari sa'yo. That's why they don't pay you the final pay. Actually, until 1 month later. Kasi minsan may charges na papasok Minsan ganon. Kaya talaga nadidelay nila yung 1 month pay. O yung pagbabayad ng final pay. Pero hindi naman unreasonably dapat i-delay yan. At saka hindi naman pwedeng ipitin ka na quit claim ka lang. Bahala na kami. Hindi. Pakita niyo muna yung computation yun. So may karapatan siyang mag-demand nitong computation. Of course. Kasi it's not fair sasabihin nyo at some point, pag nagreklamo ko, hindi, nagpimirma ng quit claim. Hindi ko naman na-dispute. Lalo na kung may disputable entry dun sa na yun. So, and even na pumirma ka ng quit claim, kung mali pa rin yung nangyari, merong, just para lang makuha mo yung pera mo, pinirmahan mo muna, pero i-reserve mo na magpa-file ka ng case. Na kung mali yung computation, nakita mo mali, may reservation ka doon na magpa-file ako ng complaint pag may mali dito. Pero pipirmahin ko yung quit claim para i-release yung check ko. Pwedeng gano'n naman. At hindi ka naman totally powerless doon sa mga, minsan may mga ganyang kumpanya napaka-higpit. At minsan medyo may kagulangan ba sabi laban sa kanilang mga employees, which I don't know why people are like that, pero it happens. Okay, maraming salamat po, Attorney, sa pagsagot sa ating mga katanungan na ating natanggap mula sa ating mga kaagapay. At
Nasa huling bahagi na tayo, Attorney Jojo. Di na naman natin namamalayan ang ating oras and we really need to wrap up due to our limited time. And siguro, bago tayo tuluyang magtapos, Attorney, sa ating mga sinagot na mga katanungan, for sure, marami po sa ating mga kaagapay ang nalinawan na naman at maraming natutunan mula po sa inyong ibinahagi. So, ano na lang po yung panghuling mensahe po ninyo na nais po ninyong ipaabot sa ating mga viewers and listeners tonight? Yeah, generally, again, no, maging konting pag-aaral din tayo sa batas kasi magagamit natin to. So, nangangailangan tayo ng kaalaman. At minsan hindi ganun kasimple, pero at least at the very least, alam natin yung mga karapatan natin, alamin natin as laborers kung ano yung karapatan natin, partners at pamilya, no? Para more or less alam natin paano natin poprotektahan ang ating sarili para sa pamamagitan ng batas. Ang ano ko lang sa inyo, sa pagsusumamo, wag natin gamitin yung batas para makalamang naman, no? Unfairly at unjustly sa ibang tao, no? At mamanipulate natin ang mga bagay-bagay para by black and white, nakakalamang tayo, pero hindi maganda na naiisahan mo yung isang tao. May kasalanan ng isang tao yung hindi siya nag-iisip din. Pero lalo kung nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi natin gagawin yan sa ibang tao. Kailangan maging fair tayo. But the law can be a useful tool. At iniwan ng Diyos yan sa atin para magkaroon ng order ang kanyang creation through government at law. Kaya gamitin po natin to asang-ayon dun sa purpose ng Panginoon sa paggagawa po niya ng ganitong structures at legal structures at order para po sa kapakanan ng bawat isa sa atin. At yan din naman po ang layunin ng Heartline Tuesday Legal Edition, hindi lang basta mapakinggan ang inyong mga hinaing at nararamdaman, kundi makatulong din po kami sa legal na aspekto at the same time, matuto rin tayong lahat ukol nga po dito sa batas. Dahil responsibilidad din po natin bilang isang mamamayang Pilipino ay ang maging maalam sa batas at sa ating mga karapatan. Kaya patuloy po tayo nagpapasalamat kay Attorney Jojo na siyang lagi nating katuwang dito po sa ating palatuntunan. And syempre, bago po namin kayo pansamantalang pakawalan, Attorney Jojo, hihilingan lang din po namin kayo na ipanalangin ang ating mga kaagapay. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito. Ang pag-usap-usap tungkol sa mga bagay-bagay na tungkol sa batas at mga karapatan ng mga tagapagtanong namin sa gabing ito sa himpilan na ito, sa programang ito. Pagpalain mo bawat isa, alam ko minsan yung question parang napakadali at napakasimple, pero maaaring ito ay nakakabigat, nakakalagay ng stress sa mga buhay ng mga may dala ng mga ganitong problema. As we have advised, Panginoon, sana magamit namin ng batas para sa iyong justisya, para maprotektahan mga hihirap, vulnerable, at mga nangangailangan. At the same time, Panginoon, sana hindi namin gamitin ito para sa unjust burden namin, unjust gain ng bawat isa sa amin at magiging unfair kami sa ibang tao. Tulungan mo, Panginoon, sa linggo-linggo na aming pagsagot ng mga katanungan, magkaroon sana, Panginoon, ng kalinawan. Yes, Lord. Namang kadiliman na pinagdadaanan ng mga tao. Nagtatanong po sa amin sa gabing ito, sa mga panahon namin, sa programa namin. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Muli, maraming salamat po, Attorney Jojo. Mag-ingat po kayo dyan at magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin sa inyo lahat at salamat po. Mga kaagapay, atin pong nakapanayam ngayong gabi si Attorney Jojo Lacanilao. Siya po ang ating legal counsel dito po sa Heartline at Tuesday Legal Edition. At sadyang napakabilis po ng ating time. Once again, mga kaagapay, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa ating mga nakatuwang sa broadcast, ang ating mga kasamahan dyan sa Bukawi Transmitter Sites, ang ating mga production technicians, ang ating mga kasamahan dyan sa
RTV at maraming salamat din kay Desa Magtunaw na siya nga nangalap sa mga katanungan ng ating mga kaagapay. At ganoon din sa ating broadcast engineers, maraming salamat po sa inyong lahat. Susunod na po ang programang Reflections. Magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes, same time, same frequency. Ako po ang inyong nakasama, Arwel Mendoza, para po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.